kumusta? At welcome po ulit sa ating channel, Daddy Gudo Vlogs, no? Habang maaga pa ay magbigay muna tayo ng tips, no? Dahil wala pa naman gaanong customer and konti pa lang yung ating paninda. Yan. So maaga pa, tayo ay nagsisimula dito ng alas 4 ng hapon and matatapos tayo ng alas 10 ng gabi. Pero depende yan kapag mayroon pa tayong ibang paninda, so nag-a-adjust tayo ng oras. At ngayon ay medyo masamang pakiramdam natin, may sipon tayo. So update tayo dito sa ating pwesto, Mang Doc's Fried Chicken, first branch. And habang tayo nga ay nagluluto pa, ayan. So magbibigay muna tayo. Ito ay napakahalagang tips mga idol, no? Dahil ito yung naisip ko ngayon na paraan para makatulong sa inyo sa mga manonood dyan na nagbabalak or gustong mag-business ng fried chicken, no? Ito ang ating fried chicken first branch and meron tayong isa, yung cart na tinatawag natin, yung cart doon sa kay Commander naman, no? Tag-isa tayo, tag-isa kami ni Commander. And pinakamahalagang tips ito dahil ito ang magpaparami ng benta mo. Kung ikaw ay may tindahan ng fried chicken, ayan, tulad nito, ay magbibigay ako sa iyo ng tips, no? Ito ay bago tayo magbigay ng tips sa ating mga previous vlog, ay nakikita naman natin na hindi naman tayo mahina, no? At binabalik-balikan ang ating pwesto, no? Ibig sabihin na sarap na binabalik-balikan, no? Yan yung ating slogan. Dahil nga kapag matikman mo yung ating fried chicken, sure ako na babalik ka, lalo na kung dito ka lang, no? So habang traffic sa labas, ayan, grabe ang traffic dahil nga malapit na ang Pasko at Merry Christmas yung lahat. Ay paano nga ba natin na paparamihin yung ating customer o palakihin yung ating benta? Simple lang mga idol, nagsisimula tayo sa sarili muna natin, no? Magkita ng tao na maayos tayo, malinis tayo. Isa na sa paraan na magiging na aakit yung mga tao, lalo na yung pwesto natin malinis. Isa na sa paraan or yung ating paninda, magkikita naman ng mga tao yan ng itsura, yan, no? Isa na sa paraan para tangkilikin o babalikan ng customer yung ating itsura, dapat malinis din. Hindi yung minsan nakain ako sa Paris, no? Yung dito nang nagtitinda ng Paris, tapos ang haba ng buhok, hindi man lang nagsusuklay, tapos maitim na maitim yung itsura niya, parang hindi may mga balahibo sa ilong. So parang hindi ko naubos yung pumunta ako sa Paranaque. Ako, nagutom ako, kumain ako ng Paris. So imbis na kakain ka, hindi ka na lang kakain dahil nga yung nagtitinda pa lang, itsura pa lang niya ay mukha ng baluga, di naman sa pag-ano, di ba? Kailangan magsisimula muna sa atin, then yung ating pwesto rin, no? Ipunasan natin lahat yan ng pwedeng punasan at malinis na basahan ang ating ipupunas para sa ganun ay attractive naman sa customer, no? Yun pa lang, makikita na nila na maayos na yung ating pangalawa, yung ating display, no? Kung paano, siyempre pag nakita ng customer na mukha namang maganda yung manok natin, mukha naman siyang masarap, no? At siyempre yung kulay niya, yung texture niya, napakaganda, no? Tulad nitong chicken skin natin, no? Kita niyo yung chicken skin natin, tama yung itsura, ayan, golden. So siyempre pag nakita ng customer, actually ilang araw na tayo walang deliver niya, no? Kahit magpapasko, mahirap tayo makahanap ng chicken skin. Pero mabuti na lang ngayon ay kumuha tayo ng 3 bags talaga dahil palaging ubusan sa planta kasi nanggagaling yung ating product dito na binibenta. Nakikita niyo naman sa mga previous vlog natin dyan kung ano yung brand ng ating manok, no? Pupunta tayo dyan mamaya. So siyempre yun nga yung display natin, kalimit, yan. So dito, yan.
siyempre makikita ng tao yan. Ako kasi ganyan ako eh. Pag nakita ko yung pwesto kahit na ganito lang, barong-barong, okay lang. Kahit tabi-tabi, pares, okay lang. Basta nakikita ko presentable naman yung titinda. Tapos yung pagbukas ng kaldero, mainit, no? So, okay sa akin yun, kakain ako. So, isa yan sa paraan, no? Na yung presentable naman, maganda yung itsura ng ating paninda. Mukha naman talagang masarap. Pag tinikman naman talaga ay masarap. Sure talaga na babalik yung customer sa atin, di ba? So, pasensya na dahil nandito tayo sa ating pwesto nga. Kasi pag doon tayo sa bahay, wala tayong time. At gusto ko kapag nag-vlog ako dito mismo sa ating pwesto, dito sa ating first branch, no? Dahil ako ang in charge dito at sa second branch naman si Commander. So, yung pangalawa naman ay ito napakahalaga din yung brand ng ating tinitinda, no? So siguro ako nagsimula ako dati sa mga talipapa lang sa palengke, mga binibili kong manok, no? Pero hindi siya sa akin. Kailangan kahit medyo mahal, bibilin talaga ng tao yan basta't masarap, tapos malinis at maayos, no? Kasi yung brand ng manok minsan marumi. Kahit kapag minsan hindi naman sa pagano yung sa talipapa may amoy, no? Tapos pag niluto mo puro tubig, lalo na pag gagilisa mo siya, yung lagyan mo siyang tinola, gigisahin mo muna, puro tubig yung manok, lalo na sa palengke, no? Tapos marami siyang balahibo. So ang ginawa natin para ma-improve, ito sinishare ko sa inyo, yung brand ng manok talagang dapat malinis, no? Para at least ay sarap na binabalik-balikan. Ganun ang mga sikreto, mga idol. So ito pa, isa pa sa ating paano tayo babalikan natin mga customer at dadami yung ating benta, paano paramihin ng mga customer, ay siyempre yung kung paano rin natin sila hinaharap, no? Paano natin sila i-entertain, no? Dapat medyo nakangiti naman tayo at siyempre dahil nga customer ang mga yan, kahit anong estado ng tao, wag natin titingnan yun. Mayaman o mahirap, parehas yung ating pag-aasikaso. Minsan kasi pag mahirap, pag mukhang mahirap, lalo na sa mga malls, minsan naranasan ko yan, no? Hindi tayo nakaporma. Pag hindi tayo nakaporma, mukha tayong hindi papansinin. Pero pagka suot-suot natin yung ating mga alahas, tapos maganda yung ating sasakyan, ay nako, malayo pa, nagaganon na yung di ba? So naranasan natin yan na dapat naman ay naman tayo, no? Presentable naman tayo. At yun nga, yung ating so yun, at isa pa sa ating mahalagang tips, no, ay yung pagkamatyaga natin, yung sipag natin, no? Isa yan sa nagpaparami din yung hayaan natin yung customer na magpumili dyan, then tingnan natin, allocate natin yung magpapakumbaba lang tayo, no? Basta sa insakto lang, yung sa tama lang. And parang karespeto naman yung ating itsura naman, no? Isa sa mga dahilan din yan. Minsan nga, yun nga, nabanggit ko kanina sa pagpumunta tayo ng isang mall, minsan halos hindi tayo papansinin, no? Dapat yung pag-asikaso natin sa customer, mukha naman siyang mahirap or mayaman, ay parehas lang. Minsan namimili tayo pagka mukhang mahirap, sige na lang, kahit ano na lang, di ba? So dapat talaga ay maliban pa dito, mga idol, dinadagdag ko na rin, no? Yung ating yung sinabi ko kanina, yung sipag at syaga, tapos yung determinasyon natin na matupad yung ating pangarap na magiging malakas yung ating pwesto. Tulad nito, hindi naman ganun kalakas din, pero kahit papano ay 2 years na tayo, magto 2 years na. So hindi tayo, medyo umangat naman tayo kahit papano, no? Dumami yung ating customer. Dati, alam niyo mga idol, ang aming dala-dala dito na manok dati nung nag-umpisa pa lang ako ay 12 pesos, 12 piraso. Halos hindi pa mauubos yan. Minsan may natitira pa. Ngayon ang dala namin ngayon 30 hanggang 35 na, no? So ibig sabihin nag-i-improve tayo. Yung kay Commander doon 15 pieces, ngayon 30 pieces na rin, no? Naibanggit ko sa ating vlog na
sa Facebook yata natin or dito sa YouTube, iwan ko lang kung nabanggit ko. So nagdoble na after 2 years. So ibig sabihin, kapag dumoble yon, mas malaki ang ating kinita, mas dumami ang ating customer dahil nakikita nila at natikman nila yung ating manok na sarap na binabalik-balikan. Sana nakapulot kayo ng aral at nakapulot kayo ng ating dahil nga magulo dito, hindi tayo masyadong makakapag-concentrate sa ating pagbablog. Pero sige lang, ginagawa natin ang paraan yan dahil kahit napagod tayo at puyat at siyempre marami tayong iniisip. Alam nyo naman kapag tayo ay negosyante, hindi lang po yung pagtitinda ang ating pinupukusan o pinag-iisipan. Lahat-lahat po lang bagay ay kailangan nating silipin, lalong-lalo na sa customer at sa product natin. Dun kasi nakabase ang kita natin sa customer at saka sa ating paninda. Pag wala yun, na hindi tayo nakabase doon, sure talaga, bagsak ang negosyo mo. Dahil yung paninda mo at yung customer, magkadikit po yan eh. Magkasabay po yan, magkasama po yan yung customer natin at yung paninda. Kasi yung paninda, bibili ng customer, ang customer, bibili sa paninda natin. So, dapat alam po natin yun na magkadikit po yan. Doon po tayo pumukos ng gusto sa ating paninda at sa customer kung paano natin ma-target. Naghahanap pa tayo ng target, kung ano yung target natin. Yung customer ba natin ay bata, matanda, or teenager ba. Mag-focus po tayo doon kung saan po tayo ang target natin na customer. Tapos yung mga sauce natin, yung product natin, pwede kahit saan sauce. Kasi may mga customer na gusto ang tuyo. Tuyo sili, suka, ay tuyo sili, kalamansi. Mayroong customer na gravy lang, may customer na suka siya. Focus din tayo doon sa lahat ng mga bagay na yun para at least kahit saan siya pumili, yung ating product ay nababagay doon pag kinain niya kahit saan niya isausaw. Diba? Para wala talagang kawala. Sa dami-dami ngayon ng fried chicken business or sa litson manok business, dapat po may nagkakaiba ang ating paninda. Maliban sa ating yun nga, yung brand natin. Kasi lahat naman yan may mga brand, maliban lang sa palengke. Pero yung iba dyan talaga ay matataas ang brand. Kailangan natin matutumbasan kahit ganito lang tayo para at least ay hindi rin tayo mahuhuli. So yun yung ating standard, no? Dapat may standard din tayo sa hindi lang yung luto lang ng luto. Pag naluto ng manok, sakto na. Pagka nakita mo ng luto na, okay na. Yun na yun. Meron po tayong dapat standard na tinatawag para at least may basihan ka kung ano yung texture ng itsura na niya ng binibenta mo. Ganon din po sa atin, dapat may standard tayo na kalinisan natin sa ating sarili. At siyempre din sa ating pwesto, may standard po dapat yan. Hindi yung araw-araw na lang, ganyan na lang gagawin mo. Walang improvement, tatanda ka na lang. Magsisimula ka ng 15 pieces, matatapos ka ng 15 pieces pa rin. Ilang taon na. Walang improvement eh. Dapat kung nakikita ng customer na may improvement, minsan nga nakikita mo dyan, meron sa isang sikat na fast food ngayon, may barbecue na eh. Diba? Na-improve sila eh. Siyempre, nag-iisip sila ng paraan paano makaakit na customer talaga. Paano maka-improve, no? So yun lang. At maraming salamat. Sana ay mahaba na yung ating video. Gusto ko pang habaan ng habaan para marami akong masabi. Kahit ano-ano na lang sasabihin natin sa ating mga tips para makatulong dyan sa ating mga idol dyan na gustong magsari-sari store business. Ay, magsari-sari store. Sari-sari store kasi yung ating katas ito kasi ng ating sari-sari store. Pero hindi na tayo nag-focus doon. Pero nandyan pa rin sa ating fried chicken business, no? Hopefully ay madadagdagan pa ang ating mga customer itong sunod na taon dahil mayroon na naman tayong binabalak na siyempre akit-akit na naman sa ating mga customer. Huwag tayong tumigil sa pag-iisip. Sabi nga na para ma-improve, hindi yung stable ka na lang sa isang ganyan o kontento ka na. Hindi po ganon. Dahil po ang panahon ngayon ay paangat ng paangat. Tawag dito, iba po kasi ang panahon ngayon eh. Kung dyan ka pa rin hanggang mula ngayon hanggang dati, wala pong mangyayari dyan. Dapat sasabayin niyo po ang panahon. Kasi nga ang negosyo dapat ganyan. So yun lang. Maraming salamat. Mahaba na yung ating video. God bless at mabuhay tayong lahat. Bye bye.